Iniurong na ng LTFRB ang pagpapatupad ng provisional increase sa pamasahe sa mga bus at jeep isang araw matapos itong ianunsyo. Dismayado tuloy ang transport groups. Hindi na raw sana sila pinaasa, gayong babawiin din pala. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Inanunsyo ng LTFRB kahapon na ipatutupad sa Miyerkules ang provisional increase o pansamantalang pagtaas sa pamasahe. 50 sentimos para sa mga jeep, piso sa non-aircon bus at 1.50 sa aircon bus. Tulong daw ito sa mga tsoper na hirap na dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Are giving premium on the public utility jeepneys because they are the ones also on the road. Pero kanina ayon sa LTFRB, iniutos ni DOTC Secretary Leandro Mendoza na huwag muna ipatupad ang dagdag singil. Fair the implementation of the provisional transport fare increase pending review of other government support mechanisms. Sabi pa ni Lanchon, may mga programa ang gobyerno para matulungan ang transport sector nang hindi nagtataas ng pamasahe, tulad ng pagbibigay ng 2 pisong fuel subsidy at pagbigay ng access para makabili sila ng NFA rice. Dismayado naman ang transport group sa ginawa ng LTFRB. Ipinagpaliban ng araw ang dagdag singil sa pamasahe, wala pang kasiguruhan kung maibibigay pa ito sa kanila. Buwelta nila sa LTFRB. Bawiin na nila ng tuluyan at i-concentrate na lamang natin doon sa tunay na petition namin. Hindi rin daw sapat ang mga tulong na sinasabi ng gobyerno na puro pangakong napako. Hindi pa nga napag-uusapan eh. Dahil hindi naman kami pinapatawag tungkol dyan sa mga subsidy na yan. Narinig lang namin pero hindi namin naramdaman. Babala pa nila. Makasiguro ako, magagalit sila. Maaring ang pag-usapan dito ay transport holiday. Hirit pa ng transport groups sa pagbawi ng LTFRB sa provisional fare hike, pihadong di na sila maniniwala sa mga susunod pang pahayag ng LTFRB. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Nawawala umano ang bagong ZTE witness na si Alex dahil 2 araw na raw na hindi siya makontak ni Iloilo Vice Governor Rolex Suplico. Nagbigay naman si Gina De Venecia sa ABS-CBN ng kopya ng kanyang pasaporte para patunayang nagpunta siya sa Shenzhen, China, taliwas sa sinabi ni Congresswoman Girlie Villarosa. Nagpapatrol Jing Castañeda. Nagmistulang reunion ng ZTE whistleblowers ang Truth Forum ng Black and White Movement. Naroon sina Dante Madriaga, Jarius Bundok, Joey De Venecia, June Lozada at Iloilo Vice Governor Rolex Suplico para pagtahi-tahiin ang kanilang mga testimonya ukol sa maanumalyang NBN-ZTE contract. Naggulat ang lahat nang sabihin ni Suplico na nawawala ang kanyang kaibigan at bagong ZTE witness na si alias Alex. 2 araw na raw niya itong hindi makontak. Si Alex ang nagbigay ng mga litrato ng golf game at umano'y secret meeting ni na Pangulong Arroyo, unang Ginoo, dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at dating Speaker Jose De Venecia sa ZTE official sa Shenzhen Golf Club sa China noong Nobyembre 2, 2006. Nangangamba si Suplico para sa kaligtasan ni Alex. May mga tao doon sa neighborhood nila, mga personal questions tinatanong, tinutukoy na unti-unting natutumbok yung kanyang identity. Samantala, nagpadala si Ginang De Venecia sa ABS-CBN ng kopya ng kanyang pasaporte para patunayang nagpunta siya sa Shenzhen. Nauna na kasing sinabi ng kilalang kaalyado ng palasyo na si Congresswoman Girlie Villarosa na imposibleng nagpunta ng Shenzhen si Manay Gina noong November 2 dahil magkasama umano silang nag-shopping sa Hong Kong noong araw na iyon. The day that the President was in Shenzhen, you're saying that kayo po and Mrs. Gonzales and Mrs. De Venecia were in Hong Kong and doing some shopping. Yes. November 2, we were in Lama Island. Nagsha-shopping kami eh. Kasama si Gina. Kasama kami. Paliwanag ni Manay Gina, nag-shopping nga sila ni Villarosa pero ito'y pagkatapos na niyang makabalik ng Hong Kong mula Shenzhen. Kitang-kita sa kanyang pasaporte ang tatak ng Chinese immigration nang siya'y pumasok at lumabas ng Shenzhen noong November 2, 2006. Hindi raw ito alam ni Villarosa dahil sikreto nga ang nasabing lakad. Hindi naman siya inimbita dun eh. Hindi naman siya kasama dun. Hindi siya kasama sa Shenzhen. Nagsulsul lang si Girlie para sirain ang credibility ko. At malito ang tao tungkol sa real issue ng ZTE. Alam nga namang imbentuhin ko yung tatak ng China, yung entry at departure from China. Patuloy namang nanindigan ang Malacanang na hindi sikreto ang nangyaring meeting at walang illegal dito. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino.
Balitang showbiz muna tayo mula sa ating Star Patroller, Femela Baranda. Fem. Karen, nasa bansa ngayon si James Blunt, ang boses sa likod ng Grammy-nominated song na You're Beautiful para sa kanyang one-night-only concert ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Bago ang kanyang one-night-only concert ngayong gabi sa Araneta Coliseum, nagbigay pugay ang dating sundalo turned singer-songwriter sa mga Pinoy na malapit sa kanyang puso. Well, where I come from, I have Filipino friends actually. Yeah, so I know them very well, and I know that they have music in their blood. Definitely, I mean they seem to have good voices, the ones that I know at least, and that they're a very warm and loving people. Samantala matapos ang Santa Cruzan, pista naman ngayon ng mga June bride. Tampok ang maningning ng mga model at bituin sa paborito nilang trahe at tiboda. Ang iba pang eksena sa pagpapatrol ni Mardo Mawal. Larawan ng kagandahan ang lahat ng mga modelong rumampa sa June Bridal Showcase ng Pinoy designer na si Linoy na una nang sumikat sa Middle East at Singapore. Kabilang sa mga kumislap sa iba-ibang bersyon at estilo ng trahe de boda, sina Fem Baranda, Miss Tourism Queen International 2006 Justine Gabionza at dating binibining Pilipinas Marina Benipayo. Kung may balot na balot sa haba ng tela, may mga sexy at bolding wedding gown na hahamon sa tradisyonal na pamantayan ng bridal design. Nakaw-eksena rin si Wilma Dasent sa kanyang see-through na trahe de boda. Tila kinulang naman ng tela ang sexy singer na si Mocha at kanyang sexy group sa selebrasyon ng kanyang kaarawan sa gitna ng malakas ng buhos ng ulan ng weekend. Pinagsa ang okasyon, patunay ng hatak ni Mocha at iba pang all-girl sexy group sa mga lalaki. Nakatakda na rin mag-international show tour ng grupo sa bisa ng galing nila bilang showgirls. Samantala, 5 gowns ang hinahanda ni Faith Cuneta sa sorpresang pagtatambal nila ni Gabby Concepcion sa entablado. Karangalan ni Faith na pinagbigyan ni Gabo ang kanyang hiling para sa kanyang birthday concert sa Teatrino ngayong weekend. Huwag lang daw sanang maisyuhan ng team up nila ni Gabby lalo pat magtiyahin sila ni Sharon Cuneta. One time nakita kami sa isang party. Talagang sinadya ko, talagang nakikigulo ako doon. Gusto ko kasi magpa-picture. Eh may nagsabi sa akin, Gabby, this is Faith Cuneta. Ganun ba? Hindi ka mag-anak ko pala to, unahin ko to. Kaya meron kami picture na sobrang maganda. Kasi nga, kamag-anak niya daw ako. Oh. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At susunod, Energy Regulatory Commission Chair Rodolfo Albano, binweltahan ang mga mambabatas kaugnay sa umano'y mataas na singil sa kuryente. China, nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa kasunod ng matinding lindol at aftershocks. Exclusive cast ng Pinoy Indie Film na Service, binigyan ng red carpet welcome sa Cannes Film Festival. At bagong Wawawi co-host, pinakabagong sexy cover girl. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.